Hello, what's up guys? Welcome back to Xbox Production. I'm here with Plan Motive, giving you another video, reaction video. This time we're talk about Flip Top 30 versus MP3. I-like muna natin yan guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. Maraming salamat kay Enigma sa buong Flip Top stop, kay 30, kay MP3, shoutout na rin. At ganoon pa man sa lahat ng mga nandito pa rin nakasuporta at nakaantabit, walang sawa na nanonood sa akin. Maraming salamat guys. RIP nga pala kay Romano mula sa Flip Top. Ganun pa man, kailangan natin mag-move on, no guys. Lahat tayo mamamatay at the end of the day at matutulog tayo until sa Judgment Day. At wala tayong magagawa, ganun talaga guys eh. At kailangan natin mag-move on at huwag na natin masyadong isipin at hayaan na natin mamaya pa si Romano. Patahimikin natin siya. Ganun pa man, ito nga pala ay requested ni, ano ba nagpaparequest na ito? Sabi ito, si Juby Ignacio, sabi niya, Sir Plan, naipon na, bawi ka na sa amin 30%. Sunod-sunod na natin yan. Ito, gumagawa na ako talaga. Sunod natin yung Jonas versus Cripply, yan. Ano pa ba? Marami dito eh. Yung Cry Baby naman ni Abra pagkatapos. At marami rito guys. M-Zite Fruits, gagawin din natin yan guys. At sino pa ba? Ervin Pangan Cancer versus Ban, gagawin din natin yan. At gagawin din natin yung High Waters ni Towdern. Ngayon sunod-sunodin ko to. At marami pang iba kasi ang dami na guys, hindi ko na may ano to. At si Mark Torres, ito rin ang ano niya, react niya. Si Mike Libres. Gawin na natin guys, para kasi ang daming video ng Flip Top. Ni-request nyo na lahat, nasulat nyo na lahat. So gawin natin guys, para bago tayo mag-start. Maraming salamat sa inyong lahat. At bago tayo mag-start, bigay ko na yung pedigree ko kami. Music Producer in California, mga audio engineer at the same time. Mga master of therapy sa mga NLP, master practitioner, mga play psychologist. Gawin na ito guys, para makarami tayo. Huwag yung kalimutan tapusin yung video. Napanood nyo na ba yung bago kong song na mayon na dun sa channel ko? Search nyo lang sa description. Bigyan nyo lang ng like. Share nyo na lang din. At kung nagustuhan nyo siya, maraming salamat. Ganun pa man, tapusin nyo yung video. Let's get to it. 30 versus MP3 mula sa Flip Top. Shoutout Enigma. Subukan natin itan yung video 39. Oh shit. 39 minutes. Pag 30 plus yung video, tapos nagre-react ako, automatic yan. Almost 1 hour. Kasi, madaldal din talaga ako, guys, eh. Tsaka tayo, guys. Tsaka! Yeah. Nandito na naman nababalik. Subukan ko na i-skip to, guys, para kahit paano, kaso hindi merong ano talaga eh. Tignan natin. Siyempre, excited. First kong mag-perform sa home crowd. Masaya ako na napasama ako sa Pag-Usganay kasi alam ko, di naman lahat ng MCs nakakatry ng bumatel sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ako, sure talaga ako na malakas talaga sa MP3. Gusto kong bigyan siya ng magandang laban at sana enough yung pyesa ko ngayon para mabigyan siya ng justice in preparation niya. There's gonna be a lot of technicals, syempre, 30 yan eh. Tapos ako, syempre sa style ko, medyo leaning towards technicality din. I think labanan to ng mga gustong ipakita na sila yung mas magaling na 3. Sobrang unique niya gumawa ng mga lines. Yung pen game niya, ang galing. And syempre yung mga punchline niya, yung sobrang hindi mo maiisip na makakahugot siya ng ganun. Kaya yun, nakakatakot din siya sa ganung sa ganung style niya. Si 30 nakilala siya bilang sa technicalities niya when it comes to constructing mga wordplays, especially sa run niya sa Motus actually. Andun pa yung kay Ice, tas tinatapos ko pa eh. So pag sinisingit ko kasi siya, baka mag-suffer yung dalawang battles. So hinayaan ko muna, wala talaga muna akong inano kay MP3. Talagang zero muna talaga, wala akong drops and all. Tapos focus ako kay Ice. Pagkatapos kay Ice, 2 araw lang na break, tapos lagari ulit ng sulat. Ganon siya. Siyempre, naghanda ako, pinaghandaan ko to the best of my capabilities at tingnan na lang natin pagdating sa battle. Ayun, siyempre MP3, brother, good luck sa atin brother, and hopefully mas fit natin na maayos, mag-enjoy yung crowd, and wasakin natin yung stage. Yun. Third, shoutouts sa'yo kasi alam kong nagkasakit ka
At galing ka din ng battle sa Motus. Kaya, galingan na lang natin, men. I know you're gonna do your best. I'll try to do my part. Very professional. Very professional ang puta ka na. Walang puta ka na mo, lunch ka. Professional na professional. Left top, Pagusgaray, 8, nandito pa rin, Davao City. Hindi ako sanay dun sa ginawa ni Third at MP3. Very professional yung approach nila sa camera. ayaw nilang ma-bash. Ito laban na ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga MCs na bumiyahe na malayo para dito. Nexus Play, Mobile Play, at lahat ng mga Represent Collab, Flip Top, Pagigay, para sa parating natin labing ngayong gabi. Shoutout Enigma. Shoutout sa Real Nexus Jokes. Gaming Date nga pala. At syempre, lahat ng mga Represent Collab, shoutouts mga lahat ng tulong at suporta mula sa Kalawakan Crew, kay Batignong Snub, kay Blackleaf, kay Saika. Syempre, mga tropa natin galing Rapolo pa na bumiyahe para dito. Sa kanan ko, Davao City represent para sa inyo, pero galing pa Marawi, mag-ihay tayo lahat para kay 30. At sa kaliwa naman, Surigao represent para sa inyo, pero galing naman siyang Leyte. Para sa laban na ito, mag-ihay tayo lahat para kay MP3. 01? Ano? No, pero galing naman siyang Leyte. Para sa laban na ito, mag-ihay tayo lahat para kay MP3. At mga kasama natin, lahat ng mga MCs na bumiyahe na malayo para dito. Nexus Play, Mobile, Blackleaf, kay sa kanan ko, Davao City represent para sa inyo, pero galing pa Marawi, mag-ihay tayo lahat para kay 30. 2-1 tapos 3-1. Ang rope! Siyempre, High Minds, Real Jokes, Clothing, Flip Top, Top 1. Nanalo ng coin to si MP3, pinili niya mauna. Si 30, tig 2 minuto, dapat yung laban na to. Pakinggan natin, unang balat, Pagusgaray, 8, 30. 15 battles sa loob ng 15 buwan. Ako'y todo kumatha. Nambadibag nga ako sa Luzon at Visayas eh. Sa home court ko pa kaya, Davao! Classroom pala tong venue. Pwes malulula to sa match. Ahon pa lang, pinakita ko nang nangunguna to sa class. Sakto, andito tayo sa silid-aralan na kung saan ang row 1, matalino. Ang row 4, tarantado. Matik yan ang tukso. Malas mo lang na tapat ka sa estudyanteng pwedeng umupo kahit saan niya gusto. History repeats itself. Kaya kung plano mong mangwasak, palpak di gagana. Kung eto yung demolition team, ito naman yung sapak ni Inday Sara. May binitawan pa tong mag-fade away si Ant pag kinumpara kay Mike. Sang-ayon naman ako. Pero fade away ganto? Ampaw! Michael Jordan yung fade away, tapos shooting form, Pacquiao! Itsura nito, para kang nerd pag titignan. Alam nyo ba paano to mag-layup? Ganto oh! Parang nagsiserve na sa kristan. Ilabas nyo si Terdy. Pero yung kampe ni Tipsy D, nilaan ng punyeta. Kaya paano mo sasabihin handa ka sa akin kung simpleng call out nga di mo kayang erekta? Paano mo tatanggalin yung bakla angle sa'yo? Pati agresibong mga hate kung ultimo salita mo di mo kayang ma-straight? Yari daw ako kay Mr. Lefty. Mga sulong patago. Anong si Mr. Lefty na bahala? Putang ina, magtulong pa kayo! Mr. Malakas din yun ha. Daming request ni Mr. Lefty pero hindi ko pa siya nagagawan guys kasi nasa majority wins pa rin tayo. Kung sino mas maraming request, yun yung ginagawa natin. Pero madadaanan din natin yan. So. Lefty! ML! Simpleng laro sa salita. Tsak na agad, finish na. Kasi kung usapan lang ay wordplay, kalaban Mobile Legend na. Ganun ba yun? Mobile Legend.
Pero ang pinagtataka ko lang, ba't si Lefty? Ba't hindi ikaw? Kasi weak kang newbie. Gumagawa ka lang ng commotion para sa reaction sabay spit ng multi. Nasa iisang sirkulo tayo, hoy! Tapos pinagbabangga mo, astig mambuli. Nang dahil sa salpukan, nakabuo ng rounds. Big Bang Theory! Tong ina nito eh. Nang dahil sa salpukan, kahawig daw niya, si EJ Power. Kapal! Hoy, banu ka pa at wak! Kung may pagkakaparehas man kayo ni EJ yun sa palu ka babagsak! Hometown mo mismo, lalarawan, fit agad sa aking gimmick. Na pag sinabing Surigao, beach agad yung nasa isip. Wow. Nagpadala si boss ng mensahe sa'yo, pero masyado kang nagpabaya. Di mo man lang chinek na yung unknown mong sinave virus pala. Kahit anong gawin mong troubleshoot, wala na tong labasan, parang lockdown. Ngayong unknown na nasa system, tong MP3 ay masya-shutdown. Tong manok nyo, paiitlogin. Easy money, poultry, usapang hotshot, alam nyong shooter. Yung birada ko, Pauli, magpapausok ka dito? Pare, don't me, baka nakakalimutan mong andito ka sa Davao. At ang Davao smoke free. Paalala ko lang ha, wala akong pake kung Bisaya ka pa. Gago, itutumba kita. Oo, parehas tayo ng nilalanghap na hangin. Ang tanong kung may ibubuga ka ba? Pansinin nyo na lang mamaya yan. Mga pre-med niya, mag-i-English, magbibisaya, kasi banuto sa Tagalog. Matatakalan to. Sa susunod, kung sasabihin tsak matatamaan to. Deja vu, sa deja vu, takpong matatamasa mo. Na sa tuwing mauubusan ka ng Tagalog, ako maaalala mo. Bars. Kasi yung Tagalog, nagbisaya. Wow! Ang ganda ng ginagawa ng 3D. Ginagamit niya yung franchise words niya pero in a different manner. Ito na natin gagawin ng MP3. Yung EJ Power lookalike na angle, di naman ako yun nagsimula. Galing yun sa comments. Kaya tangina, bobo ka. Pero in fairness ha, kamukha mo si Fukuda. Pero bago ako magpatuloy, Davao, neutral lang ba tayo? Yes! May chance ba talaga ako? Arik na tatawa. Pues basta walang bias, sige magsimula na tayo. Davao game! Davao game! Unang pakusgalay niya to. At sa pagangkin niya ng Davao, ito na daw yung first step. Pero di ka pa big boy dito, hoy, nandyan ka pa sa bird's nest. Ay, sayang yung 36 seconds ni MP3. Laking problema nun. Kasi 36 seconds na yung nawala. Tapos hindi pa siya nakakapag-punchline. Si Sak lang ang immortal sa pakusganay, kaya I'm not concerned yet. At nakakahiya naman sa ika-6 na banta kung akala nyo si third threat. Kasi ano pang pinamalas ng kanyang angas? Yung mga wordplay pambugok? Ulul. Sa kaka-wordplay mo, nakalimutan mo na kung paano sumuntok. Biruin nyo, kinonekta niya yung return of investment sa pana kasi ROI tatama raw. Naisip mo yun, bay? So pag kinonekta ko ang pana sa Avengers, diretso ka sa Hawkeye? Ganun ba yun? Si O di Hawkeye. ba walang punto? Sobrang baba ng mga standards at ng bar niyang siniset. Yung mga nabibilib nakikinig pero hindi nag-iisip. Dinadaan niya lang sa angas yung mga wordplay niyang pilit. Yung punches. Maganda yung angulo ni MP3 dito pero kasi minsan nagigets natin yung gustong intensyon ng artist kaya yung sinasabi natin, napapaliwanag natin maayos. Pero may mga pagkakasunod ang nagpapagulo kasi sa isang verso yung kaguluhan ng pagkakasunod-sunod. For example, yung ginagawa ni Sendok na sinaksak
pinukpok, pinalo or something like that. Tapos mga ganun-ganun, tapos biglang habang parang sinaksak mo na, pinatay mo na, tapos biglang humihinga pa. Basta yung mga ganun yung mga ginagawa niya na hindi ko alam kahit ano pang excuse ang gamitin, left field, whatever it is, it doesn't work on this kind of thing. Kasi battle to kailangan din talaga may esensya, hindi lang basta yung random na maapag-rhyme lang kayo. Diba? Yes, binabawi lang sa acting kasi nagkukulang ng direct. No hate kay Zenlock, in-explain ko lang yung differences. Nabibilib, nakikinig pero hindi nag-iisip. Dinadaan niya lang sa angas yung mga wordplay niyang pilit. Yung punches, binabawi lang sa acting kasi nagkukulang ng direct. Example, Acting direct. sabi niya kay Van, yung ni mo, laging down, mahina. Yung ni ko, Manning, at yung crown, Manila. Guys, Manning tuhod niya. Anong ibig sabihin yan? Anong kinalaman ng kalaban? Yan na ba yung linyahan na pang S-class? Pues bibigyan ko to ng iba't ibang shots from different angles hanggang yung ninya maging sandehas. Pag bin-breakdown mga linya, mahuhuli nyo resemblance na imbis maging unique yung third, siya'y naging unico the second. Mag-wordplay, walang punto. That's the shit that we avoid. Kas kung wala kang point sa dis, ikay nakaka-disappoint. Mapalag sa MP3. Hindi to technical. Nag-viral lang ang pedestal at yun na yung nag-set sa hype. Pero nung nawala na hype sa tournament, mga butas mo'y na-recognize. Tinulugan ng mga tao versus Romano. Dinagtagal ang first impressions, wala nang na-mesmerize. Nawala yung love at first glance at ikay namatay sa second sight. Pero oo, ikaw yung mas sikat, may million views. Ako ni 500k wala. Pero Kasi ang problema din kasi ni 30, isang form lang din kasi yung esensya ng pag-rap niya. Kumbaga yung enerhiya niya malakas pero parang plain lang. Kailangan niyang gawin yung ginagawa ni Katana na jokes lang muna konti, relax lang. Pero pagkatapos ng kalahati, biglang magseseryoso sa gitna, padulo. Kasi para makita yung difference ng energy, kung paano transfer yung energy mula sa umpisa papunta sa dulo, para maintindihan yung intensity papunta ng climax, papunta sa ending. Yun lang yung difference. Kailangan ni 30 gamitin yung bagay na yun. Parang relax muna. Tapos biglang naging intense. Kahit si Zenlock, ginagawa na din yun eh. Tuloy natin. nag-aabot pa rin tayo sa gitna. At di ako yung naghahabol sa'yo, ako yung naabutan mo tanga. Galing kay Romano, napunta sa akin. Di ba nakakapagtaka? Hindi ako umaangat, ikaw lang yung bumababa. Yo! Kaya fuck your wordplays, fuck your hype. Ang paglubog, walang redemption. Wala kasing silbi, pagiging 3D kung ang laro pang one dimension. At sa pag-drop mo from the top, sige maghanap ka ng attention. Alam kong ramdam mo na yung pain, ngayon bagsak mo one direction. Yeah. Walang home court ngayon, tol. Pagkat sa akin ito'y X, parang barangay San Ginebra, tas dinayo lang ng Boston Celtics. Burado mga linya nitong gago, parang naglalaro ng Tetris at bawat punch ko'y tatatak na para bang nag-biometrics. Sige ngayon ka sumabay, sa pagpalag ka sumablay, sinasabon, binaabaon, ngayon ikay lamon sa mic. Kung maghisgot akong kinsay masikat, hala sige daog gabay, pero di ko ni mo mapilde pagabot sa pakos ganay. Sa tingin ko, nakuha pa rin ni 30 yung first round. Even though merong 2 o 3 haymaker si MP3, hindi pa rin siya sapat para matugunan yung kada punchline ni 30. Hindi lang masyadong na-appreciate yung ginagawa ni 30 na punchline. Kasi nga, very plain yung enerhiya na binibigay niya. So, parang kada punchline niya, parang yung energy klasifikado na gano'n. Pero pag sinuri natin, mas intense din yung ginawa ni 30. Pero nagustuhan ko yung Niña Sandejas niya. Yun talaga tumatak din yung bagay na yun. Na pwede magbura kay 30, pero hindi ko kasi pwedeng i-disregard yung mga punches na ginawa ni 30. Na maganda rin talaga. Tuloy natin. First round kay 30. Pero big props kay MP3 Ang nangyari lang kasi parang kung saan yung bandang dulo na doon pa lang eh. Kasi mahaba yung pa-condition ni MP3 papunta doon sa punchline. Yun din yung maganda kay MP3, ang daming
na-justify niya yung punchline niya sa haba ng ano niya ng setup niya. Nabutan niya daw ako. Grabe na tactic. Sure ka, kasalanan ni Eric. Grabe talaga mga punchline mo no? Nakakairita. Walang bias ha, parang kasalanan ko pang dito ako nakatira. Upalang puta. One Direction, Pain. Sumunod ka na. Sa round na to, pag-uusapan naman natin kung gaano ka katanga. Kasi binaliktad niya daw si Antonym. Tas ang labas, minot na. Antonym, minot na. Utang ina mo, bingot ka? Ganon Mano kung yung title lang yung idol nilaro ko ngongongami. Ang wala tayo mamrip mo ko ni Marmol. Saktong bayot, inyong idol, ihagneto, utin gahi. Ihagneto, utin. Boss, hinati niya daw yung Surigao, kaya sorry na lang. Tol, hatiin mo yung Davao nang masapak kita dyan. Siya daw ay Bisayang magaling sa Bisaya. Malamang dialekto mo yon. Pero Bisayang pamatay sa Tagalog, ibang usapan na yon. Kaya ba't ako matatakot sa MP3? Malamang dialekto niyo. Kung palito siya, tayo na niyo. Natawa tong nahain. Kung yung stereotype nga sa ating mga Bisaya nagawa kong basagin. Kagaya kanina, huwag mo akong yayabangan na nanalo ka kay Antonym at natalo ako kay Romano. Yung pagkakaiba ay masasalin. Bale, nakakaisa ka na sa Tagalog, habang Tagalog nakakaisa pa lang sa akin. Tandaan nyo ba binitawan nito nung gubat? Pagdating mo pa lang sa airport, cancer, nasa terminal ka na. Boss, linya ni M-Site kay GL, train of thought ka pang cancer ka, nasa terminal ka na. Uy. Wala. Meron pa, sabi niya, makakarinig kayo ng toot, vital signs niya. Linya ni M-Site kay GL ulit, makakarinig kayo ng toot, kasi wala ng wisdom. Wala? Damn! Itatanggi mo? Motus MC kalaban mo, boy! Tugmaan naka-fix. Connected ako sa site. Alam ko kung saan yan nakalink. Ang Putang ina, na-bar si MP3. Na-baril si MP3. She connected ako sa site. SIT website. Alam ko saan yan nakalink. Tang ina. ina nito Pinarodi pa niya linya ko. Nakakuha sa ng reaction, palakpakan, sabay flex at nagbida. Wow. MP3 ka nga, lumilikha ka ng tunog gamit pyesa ng iba. Wow. I-expose kita sa harap ng best crowd. Saktong nasa Davao ka. Yun na nga lang highlight ng iyong karir, tapos nakaw pa. Pinagbintangan pa niya si Antonio na nagnakaw. Panay imbento. Ikaw nga tong puro dekwat, yung galaw pa sekreto. Kung bumirang ang karma, iba aking disenyo, maririnig mong bumabalik sa'yo, mga sinasabi mo. Tong mic, nag-e-echo. Walang basag na audio. I'm saying out loud, 360 haing volume, setup ko'y surround sound. Taste your own medicine, boy. Kung barang hatid, mistulang witchcraft. Pinakain ko sa'yo, mga sinabi mo, at ganon ang feedback. Wow. Feedback? Back, ikay na gutom. Ba kaya na mut, lasan ka ba punta, wala nang husga, pag tunatu, tuk, natsak na matu, tumba.
Suriin nyo aking arit, ako'y papatay sa kampo, lalabay sa gago, bala ay paparalyze at paralyze ang sargo. Tinurin nyo akong adik, kaya sumasabay sa palo. Ito yung di mo inaasahan, tamang animation, tinamaan ng di namamalaya, naka-noise cancellation. Persona pa lang, kita agad, langya pagkapihit, kung pyesa mo'y nag-iingay, pyesa ko'y nagpapatahimik. So what? Wow. Kailangan bumawi ni MP3 dun, Tignan natin gagawin ni MP3. Binaliktad ko daw yung antonym, tapos minot na. Grabe, panoorin nyo yung battle namin ni Antonym, hindi ko yun sinabi. 50% of what he said sa kanyang round, it ain't true. Kaya DDS ka nga, ang hilig mo sa fake news. Sorry. Sumigaw. Yeah, pero hindi. Balitang hip-hop mga lodi. Ahon 14, day 1, kung saan maraming in attendance. Flip-top MC na si 30, natagpuang nakatsinelas. Mukha kang tanod sa event. Yan ang sabi ni Ilaya. Alam mo anong sabi ni Enigma? Tangina, Bisaya. Dami na naman si Arik. Pagpapatulong mo pa kami ni Mr. Lefty, eto. Moto sa Cebu, before na set ang battle nila ni Van, binigay sa kanya si Mr. Lefty, dream match ng Kabisayan. Pinapahype niya pa sa Facebook, pero di rin natuloy kasi sa simula pa lang tinanggihan niya na yung laban. Di na panindigan yung yabang. Sabi niya, penpluma na lang daw. Aba, yung pinili very weak. Nasa na yung deadly spit? At yung akala niyong magbe-bring home na ng bacon, ba't biglang nag-cherry pick? See? Takot ma-deads when on the mic, imahe niya iniingatan. Kaya sa pen gusto mag-write kasi yung left iniilagan. Di ka nag-follow through sa followers na scam mga receiver kasi nagpadala ka lang sa hype pero sa fans di nag-deliver. See, sabi mo, di ba sabi mo sa Cebu, si Lefty vegetarian kasi nangingilag sa beef? At sumigaw naman yung crowd, pero let's set the record straight. Ikaw yung umatras sa battle nyo para yung record mo masave. Ikaw yung putapete na afraid. Kung usapang vegetarian, mas na-threaten ka sa steaks nung binigyan ka na ng beef, di ka nag-step up to the plate. Yo, kasi pinapahype na lang kayo, tas di... Maganda yung sinasabi ni MP3, makakonsider kong punchline yun na. Pero almost magto 2 minutes na tayo, wala pa siyang... kasi nga mahaba talaga mag-setup si MP3. Yun lang talaga ang problema ng MP3 sa tingin ko. Pag kaya niyang paliitin yung setup niya, much better. Kasi parang he's doing too much. He's doing too much na parang gusto niya talaga maintindihan ng mga tao. But kailangan niya talaga mag-take ng risk na isipin niya na hopefully lahat ng tao smart. Pag ganun ka mag-isip din, dun lang magiging advance yung mentalidad mo. Pag inisip mo na yung mga taong makikinig sa'yo, advance na rin talaga. Kasi pag mag-a-adjust ka para sa crowd, kailangan mo mag-extra. You wanna feel needed, na kailangan mong magbigay ng extra pa para lang ipaintindi sa kanila. Ganon din kasi yung problema ko minsan eh. Pero ang differences, kailangan kong ipaintindi yun kasi yung information na binibigay ko, hindi kaparehas ng information na binibigay ng iba. So, yung mga ganyang klase mga bagay na parang sa letrahan, mga ganyan, mga parang poetry, it's better na talagang ulitan yung setup. Kasi pag ganon na ang tagal talaga, 2 minutes na tayo. Pag naayos na MP3 yan, siguro he's gonna be unstoppable. Di naman pumapalag, kayo naman nagpapaloko kaya siya'y tumatatak. He's all bark but no bite, hindi pa ba bumabakat na habang siya'y kumakahol, kayo lang yung kumakagat? Okay. Kaya nakaka-what the fuck tong idol nyo, bida-bida. Puro lang kasi satsat pero may sinasabi ba? Sa mga matatapang lang sa Facebook talagang dinaiba. Kasi manghahamon ng beef as if may hinahain siya tas ang kakainin lang pala ay yung mga sinabi niya. Okay. Yo, yan si 3D, mahusay, magpa-hype. Biruin nyo, pati si GL ay kinall out itong gago. Tol, pag pinag-battle kayo nun, ikay tiklop dun sigurado.
Di ba sabi mo ikaw yung Bisayang tagapagligtas? Pues di sapat yung trip mo, boy. Hinahanap ni JL mga old gods, ha? Hindi si Kibuloy. Pucha, tagapagligtas na mga Bisaya. Alam nyo gaano yan ka-stupid? Tanginang superhero yan, mga nililigtas exclusive. Okay? Ano akala mo, astig? Pues kabaduyan mo'y umaapaw, saktong ano akala mo, astig? Pues kabaduyan mo umaapaw, saktong umaabot kay Kibuloy kasi feeling cool tong taga Davao. Pues ngayon wala kang takas, ikay ihahatid sa dulo. Wala nang punches, puro bala na maghahatid sa punto. Ito'y shotgun sa iyong ulo, literal na mind-blowing. Ang paramedics coming soon pero ang utak now showing. Kasi ikaw yung tanging huwaran kung kakupalan ng usapan. Isang bitch na hypocrite na feeling savior at bulaan. Pues ngayon siya'y nabutasan, pinaslang at sinulatan ng tumatak sa isip nyo na itong adik wag tularan. At pagpasensyahan nyo na kung ang concept ay absurd. Kung di nyo natripan ang aking mga choice of words, sinagad ko na lahat at in-advance ang aking first, kaya dito pa lang sa second ay tapos agad tong third. Sayang yung ginawa ni MP3. Hopefully mapanood nyo to para kahit paano makita nyo yung kritisismo para sa kanya. At hopefully gumaling pa siya. I'm looking forward kay MP3. Sa tingin ko, may potential siya talaga maging best artist. Ang laking bagay yung mga choice of words niya at kung paano niya gamitin yung punchline niya. Para sa akin unique yun. Kasi first time ko lang naririnig yung mga ganun. Pero kailangan niya lang talagang isipin yung setup niya talaga. Yeah, sa tingin niya kasi he has to kailangan niyang isipin na advance na rin mag-isip ang mga tao. Hindi niya kailangan mag-explain too much. Na-landslide na si MP3 first and second round. Nakuha na ni third D. Pero merong laban si MP3 sa first round pero hindi ko pwedeng ibigay dahil lang sa dalawang haymaker na hindi naman dahil lang haymaker dahil nagigets ng crowd. Other than that, mas maganda yung ginawa ni third D dahil marami siyang direktang pag-atake. At yung direktang pag-atake yung mas magandang puntusan. So, nakuha ni third D yung first and second round. Ang lakas ng punchline mo sa kulto, tulog sila. Sakto nga ako yung kulto kasi nakuha ko loob nila. Okay? Tanginang yan, DDS daw. Timawa ba to? Binabaliktad mo kami Dilawan ka, bro. Ina nito Eto, sensitibo to pag-usapan natin to. Game! Hindi daw masama maging bakla. Ang tanong, ba't minamasama mo? Hindi ka bakla, pero nagbabara ka ng pagkatapos magpaulan, lalabas ang rainbow. So rainbow ka. Nagrason pa siya. Hindi ako bakla, may anak ako. Ganon? Kilala mo si OG Diaz? Rainbow din yun. Pero sa totoo lang, nakakasukay ang argumento mo. Nakakaumay na. Nagmistulang Abraham. Inalay ang anak, masabi lang na tunay siya. Hoy, kupal ka. Bata ginamit pansalag. Yawang deadly animal. Piyesa'y nag-hit sa anak. Parang Freddy Aguilar. Sapat na atang evidence. Pagka-beach inaano. Sakto pambatang reference. Kada Disneyland sa'yo. Nagyayabang ka ng wordplay, di ba? Pues saka mo na ako yabangan kapag di ka na beach. I-check nyo man sa mapa, located ang DC sa East. Nakatakda atong mamatay ngayong DC sa East. Tirador ang Salaren pero DC sa East. Kinumpara mo sarili mo kay J. Cole, pues manliliit ka, bitch. Sakto din yan. Pero di lang basta yung dis madidelete. Madidelete pa dis. Kung usapang attendance, ako magi-head count. Rain or shine, gumagawa ng play. Yung skillset ko, Yeng Giao. Saglit, hindi nyo ba gets? Yung mensaheng kinokonek ko? Recall ko lang Sabi ko, mapa, located, head count,
Mag-hit, madidelete, bakla. Ako'y nagbigay ng coordinates, pinapaabot, pinasukutan ng kalaban, inalay ang sarili, di natatakot. Heroic action, Marawi siege, bigla ang sabog at ang huling linya. Just bomb my location, sir. Sira yung bayot! Boss! Putang ina niyan. Shoutout ka lang kay sa army natin, kay Sergeant Bayot. Putang ina niya. Nabal si MP3. Putang ina. Ang lakas nun, puking ina niya. Naalala ko yung yung sacrificial ni Bayot, yung soldier natin. Inalay ang sarili, di natatakot. Heroic action, Marawi siege, bigla ang sabog at ang huling linya. Just bomb my location, sir. Sira yung bayot! Tang ina, kinilabutan ako dun Big props dun sa ginawa ni 30. Wow! May 9 lives ka kamo, di ba? May 9 lives ka kamo, di ba? Pues tradisyong Pinoy, kanyang mararanasan. Susulitin siyam mong buhay. Siyam na araw kang paglalamayan. Pinagtanggol niya si GL, sige upo sa sila elektrika. Itutodo ang voltahe magmula sa anit. Ngayon natin susubukan kung makakasabay ka ba sa current. Bandana sa mata, na para bang may tinatago, reverse pinyata. Yung nakapiring naman ang pinapalo. Ito martilyo, naririnig ko ang kaba. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, paningin ko'y nag-iba. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, umiwi kanyang panga. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, lumuwa na yung mata. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, nag-iba na yung hulma. Kanina pa ako hampas ng hampas. 1, 2 ng 1, 2, kumana ng amba. Sine-check ko lang yung mic kung gumagana pa ba! Inaga, pero i-twist natin ulit. Nakaupo ka pala sa silya elektrika. Ba't ba nagsa-soundcheck ako? Palyado yung mic. Grounded na to. Bugo kayo ning piste. Sa imong level pa ko nanaog. At nagbisaya na ako, Rick. Hindi mo gugustuhin makalaban yung nag-uubos Tagalog. Big props doon, putang ina, napakahusay na ginawa ni 30. Wow! Yo. Shit, wala na yan. Sayang. Hindi. Ngayon, seryoso din tayo. Kapag wala na siyang maisip, binabanggit niyang siya'y Bisaya, ito'y mula pa nung pedestal. Pinapalabas na basta Bisaya, underdog. Tinatatak sa inyong mental. Ang implication, basta Bisaya, mababa expectations. O di ba ang detrimental, ang pagiging Bisaya, ginawa niyang kapansanan, magmukha lang siya na special. Paawa effect na yan ni The Third. Magandang Manipulation kanyang talent. Pinapaandaran kayo gamit ang race, sinasakyan niya din yung accent. Ginagamit na lang yung kabisayan sa paraang hindi apparent. Tandaan nyo, hindi lahat ng mga plastic ay transparent. Kasi di ba, siya daw yung tagapagtanggol ng mga Bisaya. Mga Tagalog, ubos na dapat. Pero remind lang kita ha, si Emzay Tatanigma dahilan ba't natupad ang iyong mga pangarap. Dapat ka nga magpasalamat. Pinapaasif mong masama yung mga Tagalog at sila yung nang-aapak habang lahat ng liga mong sinalihan, puro Tagalog yung may hawak. Magandang angle yun kay MP. Binibihisan ka pa nila habang tanggap ka ng... Yun ang masama sa sinabi ni 30. Magandang pag-dissect ni MP3, but mga Tagalog talaga, ganyan talaga mga Tagalog, guys. Pag nasa Manila kayo, then you will understand na may ganyan talagang pag-uugali ang mga Pilipino. Kasi ayaw namin ng mga ignorante. Which is, wala tayong magagawa. That's why, magpasalamat tayo sa ibang mga mayor na hindi pinagsasamantalahan yung mga kababayan nila sa probinsya. Na talagang pinag-aaral sila, tinutulungan sila, ginagabayan sila para nang matuto sila. At nang so ganun, pumunta sila sa sentral na syudad, tulad ng Manila o Quezon City, may kaalaman sila sa batas. At hindi lang nun, matuto silang makasalamuhan sa mga tao na nandoon nakatira sa central na lugar. Kasi importante talaga yun. Kaya,
hindi lang yun basta-basta per individual, pero nandun din yun sa idea ng mga leader natin sa sarili nating lipunan, tulad ng mga probinsya. Kasi syempre pag nasa Manila ka o Quezon City ka, tapos medyo tatanga-tanga ka, medyo mahirap pa, ignorante ka. Kaya lang naman sinasabing Bisaya o Promdi dahil yung idea ng pagiging Bisaya pagiging ignorante, walang alam sa batas sa Maynila, 'di ba? Ganoon naman talaga yung guys, wala tayong magagawa doon kasi unless yung Kabisayaan ay nag-improve, nagkaroon ng kaunting kaalaman, tumalino ng the same, yung parang kaya makipagkompetensya sa Manila na, then pwede. Kasi makikita ninyo na yung estado, yung pamamalakad sa Manila ay ginagawa na rin sa probinsya, magkakaroon tayo ng balance. Pero at the same time, pangit din yun kasi the more na, lagi nyo isipin na the more na maraming na moderno ang isang syudad, mas marami ding krimen, di ba? Kasi nga sa Manila o Quezon City, sa mga lugar na masyado ng advanced at moderno, maraming krimen ang nagaganap doon dahil napakabilis ng transaksyon. Napakabilis ng mga nangyayari. Lagi-lagi nakakita maraming mga nangyayari, mga kaiba na beyond o hindi natin alam at hindi natin ma-comprehend, you know. So hindi masama na pag sinasabing Bisaya kasi ganun talaga guys. Wala tayong magagawa doon at karamihan ng nasa Tagalog, Manila, Quezon City, may ganun talagang pag-uugali at dinedefine nila yung pagiging ignorante mo bilang isang Bisaya na parang hindi mo alam. Kasi mga taong nasa Manila, alam nila kung anong nangyayari. Aware sila sa mga nangyayari sa syudad. Pero yung mga nasa Bisaya, hindi nila alam yung kultura, kinagisnan at tradisyon sa mismong Manila. So, ganun talaga. Pero, wag niyo sanang mamasamain yun kasi ang pagiging ignorante din ay magandang bagay. Bakit? Sinasabi ko dahil fresh kayo na pupunta doon at kahit paano, tututunan niyo yung mga bagay at napakasarap matuto. Yun lang yun eh. Napakasarap matuto ng mga bagay na hindi mo nasaksihan kung saan kayo nakatira. Diba? Parang maraming mga artist na taga-probinsya na pumunta ng Manila tapos nasaksihan nila yung ibang klase ng kultura which is very good para sa akin. Diba? Tuloy natin. So, hindi masama yun, guys. Masama pag ginamitan ng kakaibang intention. Pag ang intention mo talaga manlait, talagang, pero kung minsan kasi ginagamit yung panglalait din kasi para, di ba, kasi at the end of the day, ginagamit ng iba't ibang klase ng panglalait para pagturo. Sasabihin naman na iba, pwede mo naman turuan yung isang tao kahit hindi mo laitin pero hindi, minsan talaga pain is a good teacher, you know. Experience is a good teacher din. So maraming mga salik of factors at kailangan natin i-consider. Hindi lang tayo basta, ang karamihan kasi ng mga tao, white and black lang eh. May tamang paraan at may maling paraan. Pero hindi nila alam na bawat tamang paraan, maraming option. At bawat maling paraan, marami ding option. Diba? Tuloy natin. Tanggap, sip-sip sa Crown Manila. Pero sinasabi ko, may magandang angulo yung ginagawa ng MP3 kasi napipicturean niya o napipintahan yung utak natin ng panibagong disenyo o panibagong opinion. Tuloy natin. Sige, Mahusay yun. panggap lang ng panggap. Akala ko Bisaya represent. At sa mga Tagalog ay upset ka tangina. Halos kada battle, dinidress up kanila. Di ba? Kaya ang kapal So, ang gusto ni MP3 patunayan dito na parang napaka-hipokrito ni 3D. ng iyong muka para sabihin ikaw ang nag-angat ng Kabisayan. Tol, isa kang clown. Tol, isa kang clown. Pinalakas mo ang eksena sa Luzon. Wala kang nagawa here in Davao. Kasi nagkampiyon ka sa Hilaga. Ikaw yung Bisayang nagkiklik sa crowd. Pues ako yung Bisayang magsasabing dito mo yan gawin sa Mindanao. Kasi wala kang battle in Bisaya. Tarantado ka ba? You're always battling in Manila. Dumadayo ka pa. Kagrupo mo, Tagal Luzon. Kaya ang labo tanga, di mo namamalayan na naging Tagalog ka na. Mahaba yung setup ni MP3 pero okay. Tapos feeling mo bilang Bisaya, ikay tumatak sa kasaysayan, mahiya ka kay Six Threat at Sak Maestro, mga tunay na Bisayang may ambag sa tinglarangan. Di mo inangat ang Kabisayan, matagal na nilang pinakita na wala tayo sa talampakan, kaya anong karapatan mong angkinin ang isang bagay na matagal mo nang pinakinabangan? Ito yung real talk na kinailangan mo. Ito yung real talk na kailangan mo, kahit di mo man maamin. Ang masakit, bilang kapatid mo sa kultura, sa akin pa dapat manggaling. Yang tagapagtanggol mo ng Bisaya shit, tol, maniwala ka sa akin, di ka kailangan ng mga Bisaya, kaya namang ipagtanggol sarili namin.
magandang angulo ni MP3 pero para sa akin very weak din yun at the same time. Mas maganda rin yung ginawa ni 3D kasi mas define siya para sa akin. So maganda rin yung ginawa niyang angulo about sa mga Kabisayan o naging Tagalog na si 3D. Hindi. Representasyon pa din yun kasi si 3D ay hindi talaga pinanganak sa Manila. So magandang ipakita na meron kang nahuhugot. Si Pacquiao, di ba, bilib tayo sa kanya. Hindi naman siya Manileño. Pero bilib tayo sa kanya. Pero ganoon talaga kasi nire-represent siya eh. Regardless, and hopefully marami mga Bisaya na talagang mag-rap kasi nakikita, pansin ko tumatalino sila the more na pumapasok sila sa ganitong kultura kasi nagsusulat sila eh, nagsusuri sila. Ganun pa man, para sa akin na landslide to, first and second round nakuha na 3D. Bonus lang yung third round, kahit makuha pa na third round, para sa akin bonus na lang yun. Sa tingin ko, ang pinakamalakas na round ni MP3 yung first round niya. Hindi lang talaga siya di niya lang talaga nabura yung buong yung first round 30. Pero yung first round ni MP3 malakas. Pero second and third round, sayang din talaga. Iskanay 8, 30 versus MP3. Mag-yes, 1 beses para sa kanilang pareho at para sa laban na yun. Yung mga bata na patalo tayo lahat, tama ba? Yeah! Pero ang boto ng Urado, 3-2, magigay para kay 30. Lahat may 3-2. Sino may 3-2? Pero siyempre gusto kong kuhanin yung yung opportunity na to na gusto kong magpasalamat lahat ng mga yawa dyan! Siyempre, thank you din sa Flip Top Motos Battle League, siyempre sa magina ko, Crown Manila, siyempre kay Mike, siyempre sa mama at papa ko, I love you mga Pesararik, sa lahat ng staff ng Flip Top, sir, maraming salamat. Very down to earth to sa 3D. I will support this guy sa lahat ng mga bagay na gagawin niya. Magaling din si MP3. Very ang ganda ng potential niya. Kailangan niyang talagang mag-take ng risk. Kung naririnig ako ng MP3, iwasan mo mag-explain ng madami. Gagamitin mo lang yan pag talagang yung punchline mo sabog talaga. Katulad yung yung ginawa mo sa first round. Pero yung Sunny, pero other than that, datean mo lang. Thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin. Bawi tayo next time. Shoutout sa asawa ko si Michaela Nel. Shoutout sa Okanyada family for taking care of us while we're in Leyte. At saka syempre sa baby boy ko si Tyler. Yeah. Salamat po sa Arik. Shoutout kay Boss Arik at kay Sir Enigma. Malaking potential ni MP3. Malaki. Salamat na po! Sino ba mga Binoto ko si MP3. Wag natin yun. Hindi niya alam sinasabi niya. Sa 30 nakasal. Pero mas lamang si 30 in terms sa delivery. Alam mo yun, mas kung bibigay ko yung kay MP3 kasi Hindi ko kilala yung tao na yan. Ano ba to? Yan natin guys, ganun pa man. Maraming salamat. Tapusin ko na to kasi mag 1 hour na naman. Shoutout nga pala kay 30, kay MP3, at shoutout kay Enigma. Bibigyan ko siguro to ng 9. Hindi lang sigurado masyado nakahanap ng angle si MP3, pero kaya niya pang maglabas eh. Sa tingin ko kaya niya pang maglabas na malalakas, siguro tinamad lang, na busy lang. Kasi nakikita ko yung mga choice of words niya. Meron siyang potential eh. Hindi niya lang nailagay ng maayos talaga. Meron siyang mga rounds na 2 minutes na, wala pa rin sabog. So, yun kailangan liitan niya yung paliwanag niya, kaya nakuha ni 30. Malakas yung first round niya, but 30 all the way. Ganun pa man, maraming salamat guys, bigyan ko siya ng 9. At sa tingin ko si MP3 isa sa mga kailangan yung abangan. At 30 na yan, yung kailangan ng 30, talagang relax lang sa umpisa bago magseryoso at kailangan niyang ipakita yung difference ng intensity para hindi lang mag-plain yung energy. Ganun pa man guys, maraming salamat, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, mga tao na paligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palaya, plan motive nga pa ng grupo, ingat kayo lahat dyan. Peace out. Kita kita sa susunod na video.